Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa Southern Luzon ay ang patuloy na pag-iral ng shearline ay salubungan ng mainit at malamig na hangin. Samantala, easterlies naman o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko ang umiiral dito sa Visayas at Mindanao, samantalang northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan ang umiiral dito sa northern and central Luzon. So dahil sa epekto ng shearline at amihan, makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin itong western and eastern portions ng Visayas. Samantala, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa unang linggo ng taong ito. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so dahil sa epekto ng shearline, ito yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, asahan natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Southern Luzon, partikular na sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate, at sa may Romblon area. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon or most of Luzon, partikular na dito sa mga rehiyon ng Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, pati na rin dito sa Metro Manila, most of Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa at nalalabing bahagi ng Bicol Region, ay makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw na dulot naman ng northeast monsoon na kung saan may kasalukuyang surge o pagbugso ng amihan at tayong nararanasan. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na dito sa Region 1 sa may Ilocos Region area, ay generally fair weather ang ating mararanasan. Posible maulap pa rin yung mga kaulapan, kalangitan dito, pero yung mga pag-ulan ay light rains o yung mga pag-ambon lamang. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so itong bahagi ng Palawan as well as itong Northern Samar at Western Visayas, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan ngayong araw. Mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa dulot ng shearline. So kanina nga, itong area ng Luzon as well as itong portion ng Western Visayas at Northern Samar, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil malalakas at tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas as well as buong Mindanao, generally fair weather ang mararanasan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, may gale warning tayo nakataas dito sa seaboards ng Northern Luzon, sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at sa may Ilocos Sur. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, simula bukas, araw ng Sabado hanggang sa Lunes. So for the next 3 days, inasan pa rin natin na may kalakasan yung bugso ng ating northeast monsoon at mas susubsob pa or mas mag-shift southward yung axis ng ating shearline na kung saan makaka-apekto na ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon as well as itong malaking bahagi rin ng Visayas area. So as compared to today, in the coming days ay bababa pa yung axis ng ating shearline. So most of Southern Luzon, so sa mga rehiyon yan ng Bicol Region at Mimaropa, pati na rin dito sa buong Visayas, for the next 3 days, asahan natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, particular na itong silangang bahagi ng Luzon, asahan naman natin yung maulap na kalangitan at mga pag-ulan na dulot naman ng malamig na hanging amihan o yung northeast monsoon. So particular na sa mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at sa may Quezon. At dahil may kalakasan nga yung bugso ng ating hanging amihan, and for today may nakataas tayong gale warning over seaboards of Northern Luzon, asahan natin in the coming days ay makakaranas na rin tayo ng maalong karagatan over the eastern seaboards ng Central and Southern Luzon. Kaya posibleng magkaroon na rin po tayo ng gale warning sa mga seaboards na ito sa mga susunod na araw. Sa araw naman ng Tuesday ay
may inaasahan tayong paghina or pag-akyat naman ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Kaakibat nito yung pag-akyat ng axis ng ating shear line. So dahil aakyat or mababawasan yung epekto ng shear line dito sa may Visayas, asahan natin ang generally improving weather condition over this area. So mababawasan na yung mga sustained na pag-ulan over Visayas. Gayun pa man, ay magpapatuloy yung epekto ng shear line dito sa area ng Southern Luzon, particular na dito sa may Bicol Region, Mimaropa at sa lalawigan ng Quezon. Samantala, yung northeast monsoon, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Dito nga po sa area ng Apayao, Cagayan, Isabela at sa Aurora. Kaya for the next 3 to 5 days, maganda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides, especially nga sa area ng Southern Luzon at Visayas, dulot po yung epekto ng shear line. And since wala pa nga tayong monitor na low pressure area o namang sama ng panahon, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nananatiling maliit rin yung tsansa na magkaroon pa tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:21 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 5:39 ng hapon.